Alright, mula kay John Reps, Pilipinas bumili ng mga helicopters at fast patrol crafts, no? Planong atake ng Israel, pinigilan ni Trump, mga kapatid. Yan ang mga balitang ating panonoorin mula rito kay John Reps. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa, mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so panoorin na natin itong mga nagaganap naman ngayon dito sa ating bansa. Dahil lagi nating pinapanood yung mga labanan ngayon ng China saka ng US. No? Ito yung mga kaganapan ngayon dito sa ating bansa. Panoorin natin to, mga tol. Bukod sa mga F-16 fighter jets na planong bilhin ng Pilipinas, abay sunod namang inaprubahan ng Amerika ang hiling ng Pilipinas na bumili ng mga helicopters. At hindi lang yan, dahil kasado na rin ang pagbili ng Philippine Coast Guard ng 40 patrol boat mula naman sa France. Alamin ang buong detalye mamaya. Sana may budget na, no? At sa ibang balita, tinanggihan ng Amerika ang plano ng Israel na wasakin ang mga nuclear facilities ng Iran. Ngayon, ang plano ng Israel is tirahin o sirain ang mga nuclear facilities ng Iran, pero pinigil ni Trump. Bakit kaya, no? Yan ang katanungan, mga tol. Matapos common enemy nila yun eh. Bahan kamakailan, ang pagbebenta ng 20 F-16 fighter jets sa Pilipinas ay inaprubahan din ng US Department of State ang pagbebenta ng hindi tiyak na bilang ng mga helicopters para sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 120 million US dollars na maaaring maging karagdagang tulong sa mga assets ng militar ng bansa sa harap ng lumalaking tensyon sa rehiyon. Bili lang ng bili, di ba? Kung may pera naman kung may budget naman, kesa kung san-san lang napupunta o kaya pinapamigay lang no? Bili na lang ng bili o kaya gagamitin kunyari sa mga proyekto, sa mga infrastructure, tapos may iwan na lang nandiyan, di naman natapos. Ubus na yung pera, hindi natapos, di ba? Nakalagay sa kontrata, eto halaga. No? Tapos makikita mo mga poste lang yung naitayo, tapos na. Bili na lang ng mga ganito, di ba? Sa isang pahayag noong Miyerkules, sinabi ng US Defense Security Cooperation Agency o DSCA na ang pag-aproba ay dumating matapos humiling ang Pilipinas na bumili sa Amerika ng TH-73A na isang training helicopters. Hindi isiniwalat ng DSCA at Pilipinas kung ilang helicopter ang gustong makuha ng Armed Forces of the Philippines. Okay. Sinabi ni Philippine Ambassador to the United States na si Jose Manuel Romualdez na ang plano ay upang makakuha ng hindi bababa sa 10 helicopters. Hiniling din umano ng Armed Forces of the Philippines na bumili ng aircraft simulator, ekstrang makina, pack-up kit, fuel tank, aircraft hoist and lift, commercial avionics at commercial flight management system sa ilalim ng foreign military sales. Sa ilalim ng US Foreign Military Sales, ang isang bansa ay maaaring bumili o tumanggap ng mga artikulo at serbisyo ng pagtatanggol na ginawa ng US alinman sa kanilang sariling pondo o sa mga pondong ibinibigay sa pamamagitan ng mga programa ng tulong na ini-sponsor ng gobyerno ng Amerika. Hindi lamang mga fighter jets at helicopters ang planong bilhin ng Pilipinas dahil ibinigay na umano ng Philippine Coast Guard ang Notice of Award sa French firm na OSIA para sa pagbili ng 40 unit ng 35 meters na patrol boat. Sila yung nanalo sa bidding. Sila magiging supplier. Inaprubahan umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbili ng mga fast patrol craft bilang bahagi ng inisyatiba ng bagong Pilipinas upang palakasin ang maritime security sa pamamagitan ng pag-upgrade ng mga kakayahan ng Philippine Coast Guard. Okay lang to, mga maliliit na yan. Pang mabilisan yan Pero alam naman natin, mga tol, hindi to pwedeng i-deploy sa West Philippine Sea kung saan naglalakihan yung barko ng China. Diba? Ito pang mabilisan lang to, siguro pang rescue, diba? Kasi ang Coast Guard, mga tol, alam nyo naman ng Pilipinas, diba? Archipelago tayo napapalibutan tayo ng mga tubig. So mahalaga yung mga ganitong mga barko para sa pangangailangan ng Coast Guard, mga tol. Pero kung sasabihin natin sa West Philippine Sea gagamitin yan, pang ano lang to, kumbaga pang mabilisang rescue lang, pero hindi mo pwedeng ipang-deploy yan doon at iaharap mo sa mga higanteng mga barko ng China.
Grabe, ang daming gustong bilhin ng Pilipinas mga kabayan. You know, the Philippine government under President Bongbong Marcos, of course, with the support of our Senate President Chis Escudero and Speaker Romualdez, have been very supportive of the modernization of the armed forces of the Philippines and even the Philippine Coast Guard. Daming gustong bilhin ng Pilipinas no? Sana lang talaga may budget mga tol. Kasi naalala ko, matagal na tayong maraming gustong bilhin. Gusto nating bumili ng submarine, gusto nating bumili ng mga warship, gusto nating bumili ng... Ang dami nating gustong bilhin. Gusto nating magkaroon ng sarili nating typhoon. Diba? Ang usapan lang talaga, ang problema lang natin mga tol, kung mayroon na tayong pera. Diba? Para dyan. Kasi kahit na gustong-gusto ng AFP, bilhin lahat yan, diba? Hindi pa rin naman sila ang masusunod eh. Nandun pa rin sa mga makakapangyarihan mga tol. Kung bakit ko sinabing makapangyarihan? Kasi sila ang nagko-control ng budget. Sila ang mag-a-aproba kung etong budget na pinopropose ng AFP, ibibigay ba yan? O may kaltas kayo 10 bilyon, 10, alam niyo yon, hindi sila yung pinaka nasusunod mga tol. As of this time, we are allowed to keep on acquiring assets for us to have a much more capability to assert our position. The same thing with the 40 patrol vessels that will be coming from France. That's the reason why we are strengthening our security cooperation with other countries and with deepen our security engagement as well. Sinabi ni Gaban na ito umano ang pinakamalaking single purchase ng Philippine Coast Guard modernization hanggang sa kasalukuyan na nagkakahalaga ng 25.8 billion pesos na susuportahan ng Official Development Assistant o ODA mula sa French government. Samantala, dumating na sa Pitipal Shipyard sa Indonesia ang landing platform dock na BRP Tarlac ng Philippine Navy upang sumailalim sa maintenance at repair. Mula noong i-commissioning ang BRP Tarlac noong 2016, nagsampa ang barko ng mga tropa at nagsupply para sa isang labanan noon sa Battle of Marawi. Bagamat ang sasakyang pangdagat na ito ay ginagamit na amphibious na kakayahan ng Pilipinas, abay walang armament para proteksyon ang sarili nito. Yun lang. Warship na walang pang-war. Warship na walang pang-war. Mga sensor para sa pagtukoy ng mga banta at command and control system na kinakailangan upang maisama sa iba pang mga barkong pangdigma. Kaya sa ngayon ay hindi lamang umano maintenance at repair ang gagawin sa BRP Tarlac dahil magkakaroon na umano ito ng pangunahing kakayahan sa pagtatanggol sa sarili. Ayun, at nice. Komunikasyon upang maprotektahan ang LPD. Wala kasi kahit na ganyan yan, gray ship yan, pero kung wala siyang mga armaments, walang radar, walang pang protection sa sarili niya, wala siyang pinagkaiba sa mga cargo vessel lang. 'Di ba? Wala siyang pinagkaiba sa mga commercial super ferry, mga ganon, 'di ba? Kabilang dito ang isang 76 yan, lalagyan na ng gun, ganyan. decoy launcher, radar at potential na surface-to-air missiles. Hindi naman binanggit kung gaano ito katagal na mananatili sa Indonesia. Grabe 2016 pa yan na-acquire. Uy, panahon ni dating Pangulong Duterte, no? At sa ibang balita naman, nababahala ang Israel sa patuloy na pagdevelop ng Iran ng nuclear weapons na malaking banta umano sa mga kalabang bansa nito, lalo na sa Israel, kung saan kamakailan lamang ay nagpahayag si Ayatollah Khamenei na ang kanyang layunin ay wasakin ang estado ng Israel. Kaya't dahil dyan ay iminungkahi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang isang plano kung saan ang mga Israeli komando nito ay magsasagaw umano ng mga espesyal na operasyong militar sa mga underground nuclear sites ng Iran sa tulong umano ng mga airstrike ng Amerika. Ayon kay Netanyahu, dapat umanong wasakin ang Iran at ang programa ng mga sandatang nuclear nito hindi lamang para sa kapakanan ng Israel kundi para sa kapakanan ng buong rehiyon at para sa kapakanan ng kapayapaan sa mundo. Yan ang plano ni Netanyahu at ipinaalam niya ito kay Trump sa kanya umanong pagbisita sa Amerika kamakailan lamang.
Ngunit ang planong yan ni Netanyahu na atakihin ang mga pasilidad ng nuklear ng Iran sa susunod sana na buwan ay tinanggihan umano ni US President Donald Trump. Sa halip ay hinimok umano ni Trump si Netanyahu sa landas ng diplomasya at kapayapaan at binigyang diin ang pagpigil sa Israel. Sabi kasi ni Netanyahu gamit ang American airstrike. Diba? Mukhang wala pang balak si Trump na pumasok at pinag-iisipan niya maigi yan, mga tol. Diba? Siyempre bilang isang presidente, hindi ka naman pwedeng sang-ayon ng sang-ayon. Oo ka na lang ng oo, hindi pwede yun, diba? Ito yung tawag dito. Ito yung kapabilidad dapat ng isang presidente, abilidad ng isang presidente na dapat na medyo may pagkadominante ka rin, lalo-lalo na kung ikaw ang alam mong nasa top ka, di ba? Today, the dictator of Iran, the Ayatollah Khamenei, posted this. The title is, "Why must the Zionist regime," that's Israel, "be eliminated from the region?" So here you have the ruler of Iran openly declaring, again, that his goal is to destroy the state of Israel. And the most brazen thing about this is that he issues this while he's supposedly negotiating peace with the United States. Mm-hmm. Well, Israel will not be eliminated. What must be eliminated is Iran's axis of terror and its nuclear weapons program. Nako. Not only for the sake of Israel, but for the sake of our entire region and for the sake of peace in our world. Okay, so pareho naman silang may pinaglalaban, mga kapatid. Ayaw nating pumanig sa kahit na sino man sa kanila. Dahil alam ko may mga viewers tayo dyan, may panig sa Israel, may panig sa Iran, may panig sa Israel, may panig sa Palestine, may panig sa US, mga tol. Alam nyo, mga kapatid, total hindi naman tayo kasama sa mga gera nila. Ang lagi na lang nating gawin is ipanalangin, alam mo yun, hilingin na lang natin na sana matapos na itong kaguluhan na to at muling magkaroon ng kapayapaan sa ating mundo. Though alam naman natin na nakasaad na rin naman sa banal na kasulatan na mangyayari talaga itong mga gerang to, mga kapatid, at wala na tayo sigurong magagawa kung yun talaga ang nakatakda, diba? So kung bakit tinanggihan ni Trump itong plano ni Netanyahu, si Trump na rin mismo ang nakakaalam nun, mga tol. Yeah? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.